meron sa sanggipsal, wifi at paanang manok. E di kumikitang negosyo. Eto ang aking patotoo. Restaurant-style chicken feet sa halagang 20 pesos, sila lang daw ang mayroon yan. Masarap siya, lalo na yung sauce, yung sarap. Smoky siya. Ang lambot ng laman niya, humihiwalay sa buto. Special to, hindi to basta-basta chicken feet. Ako lang daw meron, parang yan. Yung lagi yung pulutan namin, yung natutunan ko, binigyan talaga sa akin yung recipe. So, thank you very much sa kanya. Kaching-kaching! Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Connectivity mo ay napakahalaga sa panahon ng aberya. Nakakapag-submit kami ng mga trabaho from out of the country. Ganun siya ka-importante sa tao. Kasi doon na lahat libangan, educational, lahat na as in online na lahat Napaka-importante, mahalin tulad mo siya sa mga necessities mo ngayon para mabuhay, kasama na siya Itong si Sex Bomb Mia, abay laban na laban din pagdating sa negosyo. Ang pangmalakasan Korean barbecue o sanggupsal at Japanese foods, abay pinagsama sa iisang kainan. Ready na! Siyempre bilang sex bomb, kailangan laban-laban, bawal bumawi, gano'n. So para po maiba kami, ginawa namin sa kanya, fusion ng Japanese and Korean. Quality ng chicken feet namin, pang restaurant talaga yun. Restaurant-style chicken feet sa halagang 20 pesos, sila lang daw ang mayroon yan. Ano sarap? Masarap, masarap. Masarap nga. Adidas ang karaniwang tawag sa chicken feet. Kadalasang inaadobo o iniihaw. Sa mga Chinese restaurant naman, patok ang Chinese-style chicken feet. Pero hindi biro ang presyo nito na umaabot ng 100 piso para sa iilang piraso. Kaya para sa mga walang budget, sagot na raw tayo ni Ronaldo. 2008 nang magsimula siya maglako ng siomai at chicken feet sa Maynila. Kailangan maghanap buhay, extra income para makatulong sa pamilya. Yun yung una kong tinry, yung siomai at yung chicken feet. Dati siya nagtrabaho sa isang Chinese restaurant kung saan niya nakilala ang kaibigang dim sum master na nagturo sa kanya ng recipe ng chicken feet. Yung lagi yung pulutan namin, yung natutunan ko, binigyan talaga sa akin yung recipe. So, thank you very much sa kanya. Matyagang iniikot ni Ronaldo ang kamay nilaan para ipakilala ang Chinese-style chicken feet. Nung tinitinda ko sa kalsada, parang ano yan? Anong klaseng luto yan? Gano'n. Paliwanag mo sa na maayos na ito, special to. Hindi to basta-basta chicken feet na adobo lang. Kasi yung tayo mga Pinoy, ang alam natin. Pero yung nakakain sa mga Chinese restaurant namang iba, nagugulat din. Bakit may tinda akong ganito sa kalsada? Ako lang daw meron, parang yan. Ang masarap ng tinda, sinamahan ng malupitang boka na nagbunga naman ng palaking kita. Ang 800 pesos na puhunan, nabawi raw agad ni Ronaldo sa loob ng 2 araw. Mahirap yung laban ng sa kalsada eh. Pag umulan, walang benta. Pag bisa clearing, operation, bawal, no, zero vendor. Ibig sabihin, yung araw na yun, no income. Pero ang manok natin hindi basta-basta sumuko. Inilaban ng paglalako hanggang ang isang cart naging 2 na. At halos kada taon nakapagpundar pa ng paisa-isang cart si Ronaldo na umabot na ngayon sa 9. Nakatulong kami sa marami naming kamag-anak, mga pamangkin, kapatid. Kinuha namin vendor, kinuha namin taga-balot ng siomai. Isa si Tatay Edgar sa mga natutulungan ngayon ng mag-asawang Ronaldo at Irma. Nagsisimulang magtinda si Tatay Edgar ng alas 9 ng umaga. Sa umaga, dyan ako sa may tourist. Sa hapon po, doon ako sa may likod lang ng 999. Araw-araw naman na ubos ang paninda ko. Minsan kinukulang pa, nagpapadeliver pa ako. Mga kaputrip at kakay, naalala nyo ba ang nag-trending na chicken feet dito sa may Divisoria? Ang kasikatan ng kanilang chicken feet natawag ang pansin ng mga food vlogger. Panalo to, try nyo na to. Susunod sa Pera Paraan. Papasa naman kaya ito kina Shaira at Anjo? Ano sarap? Masarap, masarap. Bagay ito sa may mga gout, may mga arthritis. Pero ano, pasado ba? Pasado, Sarap, pasado. mami, sarap. First time ko kumain ng paa. Abangan, mamaya. Hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-wifi? Quality ng chicken feet namin, pang restaurant talaga yun.
restaurant-style chicken feet sa halagang 20 pesos, sila lang daw ang mayroon yan. Ang sikreto ng binabalik-balikan Chinese-style chicken feet ni Ronaldo at Irma, nasa mabusising paraan daw ng pagluluto nito. Lilinising maigi ang mga paa ng manok. Puputulin ang mga kuko at tatanggalin ang mga kalyo, saka ilang ulit na huhugasan. Ipiprito sa kumukulong mantika ng 10 minuto ang magkabilang bahagi ng mga paa ng manok. Pagkahango, isasalang naman sa pressure cooker sa loob ng 40 minutes. Itabi ang pinagpakulo ang tubig dahil gagamitin din ito sa paggawa ng sauce. Sa isang kawali, ilagay ang achuete oil, bawang, secret sauce, oyster sauce, hoisin sauce, asukal, saka ihahalo ang chicken broth. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang kasama starch na magpapalapot ng sauce. Halu-haluin ng ilang minuto hanggang lumapot. Kapag achieve na ang gustong lapot at lasa, pwede nang lantakan. Masarap siya, lalo na yung sauce masarap. Smoky siya. Ang lambot ng laman niya, humihiwalay sa buto. Papasa naman kaya ito kina Shaira at Anjo? Masarap, masarap. Masarap nga. Chinese. Alam mo, Ay, mahal oo to. nga. Medyo may pagka-sweet. Usually sa Chinese, ano to eh, restaurant. Pero mahal to. Sa palengke, madali maubos ang mga ang chicken feet. Kasi maraming collagen. Bagay to sa may mga gout, may mga Gout. arthritis. Pero ano, pasado ba? Pasado. First time ko kumain ng paa. Ang espesyal na chicken feet recipe ni Ronaldo, mas lalo raw sumasarap habang tumatagal. Kung dati ay 5 kilo lang ng chicken feet ang iniluluto nila sa isang araw, ngayon umaabot na ng 20 kilos ang napauubos nila. Bukod sa chicken feet, mayroon din silang iba't ibang klase ng siomai tulad ng Japanese, pork, at pork and mushroom. Gumagawa na rin sila ng homemade embutido at panghimagas na butchi with ube filling. Ang 800 pesos na puhunan noon, kumikita na ngayon ng 6 digits kada buwan. Umaabot na rin sa 15 ang staff nila na halos puro kamag-anak at kaibigan. Nakapag-aral yung mga anak namin, number 1 yun. May bayad sa kuryente, sa bahay, sa tubig, lahat. May hinulugan kami bahay, may hinulugan kami sa sasakyan. Mula sa carts, plano na rin nila mag-open for franchise. At may option pa ang franchises kung cart o kiosk ang kukunin. Ang dating isang kahig, isang tuka, sing-ingay na ng tilaok ng manok ang tagumpay sa negosyo. Basta laban lang sa buhay ang mga gusto magnegosyo. May awa ang Diyos. Ang negosyong umaarangkada sa kalsada, naging daan tungo sa tagumpay at pag-asenso. Susunod sa Pera Paraan. Hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-wifi? Abangan mamaya. Magsi-showdown kami ni Sex Bomb Mia. Pero hindi sa sayawan kundi sa lutuan. Papasa kaya ang sanggipsal cooking skills namin ni Mia? Okay, ready na! Cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, pati sa gabi at maging sa madaling araw. Wi-Fi pa more. Tutok na dahil alam kong relate ka dito. Nay, ano ang ibig sabihin ng Wi-Fi? Hindi ko alam yun ibig sabihin, pero alam ko lang na ano ng connection ng internet. Wi-Fi. Wi-Fi? Apa? Internet. Magbisado yun. So, Wi-Fi stands for... So, ang ibig sabihin po na ng Wi-Fi ay wireless fidelity. Yun ang ibig sabihin. Alam mo, tandaan mo na, ha? Wireless. Wireless. Wireless fidelity. Alam niyo na? Okay. Alam na ng tatay. Ulitin mo nga. Wi-Fi. Wireless. Di ba, bisado mo, may. Wireless fidelity. Fidelity, yan. Ayun, alam na. Kami nakakapag-submit kami ng mga trabaho from out of the country or do live
live feeds because of the Wi-Fi. So it's very important. Yung connectivity mo, yung access point mo, ay napakahalaga sa panahon ng aberya. Kasi information, kukuha mo via yung mga news sa internet. Sa iskinitang ito sa Caloocan, hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-wifi? Ano ang mabibili ng piso? Candy! Piso, hindi na. 3-2 na. Sorry, ba't kulit ko? Wala na akong alam na bibili sa piso. Wala. Isang pirasong candy, 2 pirasong candy, that's it for piso. Nako, piso, nung araw maraming mabibili yan. Cherry ball. Ngayon, hindi ko alam kung makakabili pa yan ng cherry ball. Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Yan ang paandar na negosyo ng 32 years old na si Jonas. Parang di bali na lang mawalan ng tubig, walang wifi eh. Parang yun lang yung term ko na ganun siya kaimportante sa tao. Kasi doon na lahat eh, libangan, educational, lahat na as in online na lahat eh. Napaka-importante, mahalin tulad mo siya sa mga necessities mo ngayon para mabuhay, kasama na siya. Kahit ang mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng bahay ni Jonas, relate na relate. Nakakausap natin yung mga nasa malayong lugar, like ng family ko. Unlike before na text, sulat, mahirap. Napakaganda na naisip niya kasi marami siya natutulungan. Kung walang wifi, mahirap eh. Lalaro sila ng ML, 5 sila dyan. Dinadayo talaga nila kasi magkakasama sila eh. Although may mga sarili-sarili silang internet, iba kasi yung experience pag magkakasama sila naglalaro, tabi-tabi sila naglalaro eh. Bago pasukin ni Jonas ang Piso Wi-Fi business, naging promoter din siya ng isang cellphone brand. Pero itinigil daw niya dahil sa hirap ng pagbebenta. Sinubukan niya mag-apply sa BPO company pero hindi siya nakapasok. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa Wi-Fi bendo. Kaya hinikayat ni Jonas ang partner at kapatid niya na bumili ng Piso Wi-Fi bendo machine dahil wala pa siyang perang pangpuhunan noon. Nag-doubt ako pero nag-check muna din ako sa mga YouTube, any social media na pwede ko makuha ko ng ideas na yung pros and cons, how it works, yung magkano yung magiging possible income, ROI. Nag-add ako ng parang Mbps to cover yung parang pang-piso wifi. And yun, nagagamit ko na siya sa personal, sa family namin. Then, meron pa akong income. Na-excite po kasi gusto namin ng something na passive income. Sa kuya ko po, kay Kuya Jonas, sobrang tiwala po ako sa kanya. Dati pa po, maano talaga siya madiskarteng tao po. Hanggang natutunan ni Jonas ang pag-repair at pagbuo ng unit. Babayad kami ng labor. Napaisip ako, sabi ko, ba't hindi ko i-try? Hanapan ng ibang solusyon. Tingin ako sa YouTube, sali ako sa mga group, tanong-tanong. Bumili siya ng mga gamit sa pagre-repair sa halagang 1,000 pesos na iniram niya sa kanyang partner. Nang makita na malaki ang potensyal na negosyo, sinubukan niya mag-resell ng Piso Wi-Fi bendo machines. At nang makaipon si Jonas ng 20,000 pesos, bumuo siya ng 3 units ng Piso Wi-Fi para sa kanyang sariling pwesto. Sinuportahan din siya ng kanyang nanay. Pinahiram ko na sila ng sa hirap na kasi may kasi siya may anak, parang nag-doubt ako dahil siyempre hindi naman siya nag-aaral ba, masigasig naman siya sa paggawa niya, unti-unti rin siyang nakapag-ipon. And may balak talaga siyang may pwisto ba. Susunod sa Pera Paraan. Kaching-kaching! Sa tuloy-tuloy na paggulong ng mga barya sa Piso Wi-Fi ni Jonas, nakapundar na siya ng sari-sari store. Natutulungan na rin ni Jonas ang kanyang mga magulang na may sakit. Magsi-showdown kami ni Sex Bomb Mia. Pero, hindi sa sayawan, kundi sa lutuan. Papasakaya ang sanggipsal cooking skills namin ni Mia? Okay, ready na! Sa iskinitang ito sa Caloocan, hindi pa man sumisikat ang araw, marami nang nakatambay. Ano kayang ganap nila sa buhay? Kanya-kanyang hawak ng cellphone para maki-wifi? Piso is the key para sa Wi-Fi vending machine na pinipilahan dito sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Yan ang paandar na negosyo ng 32 years old na si Jonas. Parang di bali na lang mawalan ng tubig, walang wifi eh. Parang yun lang yung term ko na ganun siya kaimportante sa tao. Kasi doon na lahat eh, libangan, educational, lahat na as in online na lahat eh.
Mahigit 200 units na raw ng piso Wi-Fi ang nabuo ni Jonas. Nakita ko yung importansya sa ibang tao lalo yung mga nangungupahan. Win-win kami. Makagagamit siya ng serbisyo ng piso Wi-Fi. Ako kumikita ako. Kaya hanggat maaari, mababa lang po yung halaga ng rates na nilalagay ko. Mababang halaga ko rin binibigay yung unit. Sarap sa pakiramdam na makatulong ka sa ibang tao. Kasi may balik sa'yo triple pa o double pa ng binigay mong tulong. Mula sa barya-baryang kita ni Jonas noon, kumikita na siya ngayon mula 18,000 hanggang 25,000 pesos kada buwan. Sa halagang piso, pwede na magamit ang Wi-Fi sa loob ng 10 minuto. May package rate ding 5 pesos for 2 hours, 10 pesos for 4 hours at 25 pesos naman para sa isang buong araw na paggamit ng Wi-Fi. 9,000 hanggang 12,000 pesos naman ang presyo ng bawat unit ng piso Wi-Fi bundle package ni Jonas. Kung magpaparepair, nasa 300 hanggang 1,000 pesos ang labor depende sa sira ng piso Wi-Fi machine. Dapat marunong ka po mag-distinguish ng mga POI, point of interest. Halimbawa, basketball court, yan, mga tambayan, maglalive yan sila Kasi lahat naman po parang tubig, kuryente na si Wi-Fi connection Tsaka sa mga liblib, mga remote area, sa mga province, okay yan. Kaya mga umorder din sa akin, Batangas, Bulacan, siniship namin. Guys, tuturo ko sa inyo paano pag maghuhulog siya kay Piso Wi-Fi. Connect sa Wi-Fi name ng vendor, then tatype mo po ito sa browser. Nakita po nila dyan Wi-Fi rates, kung magkano, tsaka yung haba. Insert coin, pipindutin natin. Okay na po. Pwede nyo na po enjoy yung internet connection. Madali lang palang gamitin. Kaching-kaching! Sa tuloy-tuloy na paggulong ng mga barya sa piso Wi-Fi ni Jonas, nakapundar na siya ng sari-sari store. Ayun, laking tulong yan yung sari-sari store kasi dyan na din namin kinukuha yung needs namin. May madudukot ka kagad na pag nangailangan ka ng ganitong pera halaga. Natutulungan na rin ni Jonas ang kanyang mga magulang na may sakit. Sa anuman negosyo, importante raw ang mabuting pakikitungo sa tao. Since day one ko nagpuntodo post ako sa Facebook. Ngayon, hindi na ako sila na yung pumupunta magpagawa, umorder ng package. Mahalaga rin na maniwala sa sariling kakayahan. Kinaganda po kasi pag may sarili kang business, hawak mo yung oras mo Kung mas sipagin mo, mas kikita ka. Consistent mo lang, tsaka quality over quantity. Babalikan ka niya. Katulad na lang po sa akin, marami na talaga akong suki. Huwag ismuli ng mga barya-barya dahil kung may kasamang sipag at tiyaga, siguradong kita yan. Mga kapuso, kung pinanghihinaan kayo ng loob, tandaan nyo, pinalaki kayo ng sex bomb para lumaban. Get, ow! Kaya itong si sex bomb Mia, abay laban na laban din pagdating sa negosyo. Paano ba naman ang pangmalakasang Korean barbecue o samgyeopsal at Japanese foods, abay pinagsama sa iisang kainan? Sa araw na ito, mag-showdown kami ni Sex Bomb Mia. Pero, hindi sa sayawan, kundi sa lutuan. Papasa kaya ang samgyeopsal cooking skills namin ni Mia? Mula beef. Kailangan talaga, Mia, ang baliktad mo, no? Kasi madali siyang masusunog. Kasi manipis po siya para mas malasahan natin yung flavor niya. Hanggang pork. Madalas pagkagantong pork, gusto ko naman nililiitan ko talaga Dahil yung nililiitan ni Mia, liliitan ko rin. Kasi gusto ko parang bite size na lang. Oo. Oo nga naman, di ba? Oo, para mas... Saka para talagang mas madali din siya maluluto. Yun, no? Okay, ready na! Sa halagang 599 pesos, may unlimited pork and beef na side dish niya pagkarami-rami. Drinks at pati na ice cream. Kung hindi pa sapat yan, pwede pang magdagdag ng piso para sa dagdag pang unli seafood. Mapapaaw ka na lang sa busog. Summer o tag-ulan man, naging paborito na ng karamihan ang samgyeopsal. Pero ang pagkain sa ganitong lugar may mga struggle rin. Mula pagluto, Ay, nahulog! non-stop usok, Sakta na ba't ako? Nagluluha na ako. Hindi ko na kaya, girl. Sarap. Kahit naiiyak ako dito sa usok, masarap pa rin. at clingy ng amoy. At yan din ang pinaka-exciting na part, ang may usok.
Walang lalabas na hindi amoy uso. Walang lalabas na hindi usukan. Yes. At madalas nakakasira ng diet. Naku, Mia, napadami kain ko. Pero aminin, uulit-ulitin pa rin. Ang hilig nga ni Mia sa sanggupsal naging dahilan para magtayo ng sariling negosyo. Itong samgyup, nung nauso talaga siya, siguro mga thrice a week, nagsasamgyup ako. And tumatsaga talaga ako magpila. Talaga? So ako sobrang hilig kong kumain. As in, Talaga? Hindi ka naman halatang mahilig kumain. grabe, Sexy pa talagang rin. siguro ang meal ko, mga 8 to 10 meals a day ang ginagawa ko before. Nung nagsasayaw pa po ako noon. Grabe ka Siguro, naman. nababurn ko rin kasi siya 8 to eh. 10 meals. Parang hindi naman... Hindi siya maganda, pero ganun Parang talaga hindi naman ako siguro. naniniwala. Wala namang Yung pagod, bakas. Oo. yung pagod kasi parang Pag nag-ano ka, simula rehearsal. po alas 7 ng umaga, nagsasayaw na kami hanggang madaling araw. Hanggang alas 2, alas 3, alas 4, gumigiling kami sa iba't ibang panig ng stage ng Metro Manila. Grabe, At no? sang, diba, sa labas pa, ganyan. Kaya siguro nababurn ko din siya. Pero yung hilig po talaga sa pagkain, yun May siguro yung naging factor na kung bakit ko nakahiligan yung restaurant. Oo. Dahil kaliwat kanan na ang mga sanggupsalan, nag-isip daw sila kung paano mag-stand out. Siyempre bilang sex bomb, kailangan laban-laban, bawal bumawi, gano'n. Kaya lumaban din tayo dito. So para po maiba kami, ginawa namin sa kanya, fusion ng Japanese and Korean. Pinag-combine mo na. Pinag-combine namin Total, siya. ang mahilig tayo pareho talaga sa Japanese and Korean dishes, di ba? So yun, ang ginawa namin sa kanya, lahat po ng side dishes namin, katulad po nito, tempura. Japanese. Japanese. Tapos mga maki. 2018 nang simula ni Mia ang negosyong ito. Ngayon, mula sa pagiging isang celebrity, ba't ka nagka-interest sa business? Busy ka pa naman yata nun sa sa career mo, tapos ba't nag-business ka na? Kasi ano po noon di ba lagi natin sinasabi na ang showbiz hindi pang habang buhay. So kailangan bago mawala, may fall ka dapat. Na-experience ko rin ni Susan yung ma-zero. Oh. Yun. Mahirap. Mahirap. Kasi doon ko rin nalaman sa sarili ko na wala palang ibang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang. mo lang. So, yun yung siguro parang, kailangan itong next move ko, kailangan sobrang sigurado na ako and kailangan pagbutihan ko, katulad ng paano ko pinagbutihan yung pagsasayaw ko noon. Ang nakuhang disiplina ni Mia sa pagsasayaw, dala-dala raw niya sa kanyang negosyo. Sobrang laking bagay yung natutunan ko noon sa, parang kunyari kay Ate Jo, yung disiplina, yung mga responsibilidad namin noon sa pagsasayaw. Lahat yun, na-adapt ko po talaga dito. Na-apply mo? Na-apply ko siya. And which is both sa'yo and at sa mga tao ko po. Yun. Kasi siyempre talaga importante sa tao, disiplina eh. Yes, number Diba? 1 po talaga yun. Kasi parang sa akin din po sa pinagdaanan ko sa pagsasayaw, yun po talaga yung kung bakit siguro kami din nakarating kung nasan kami. Kasi number 1 talaga sa amin is disiplina po talaga. Kahit 6 na taon na ang negosyo ni Mia, hands-on pa rin daw siya rito. Kailangan po talaga sobrang hands-on. Or else, babagsak po talaga eh. Kasi parang yung dating negosyo ko rin na nails pa na nung una, hands-on talaga kami since naging busy na sa mga tapings, sa mga shows. Doon na nag-start na yung mga tao, nagkakanya-kanya na, hindi na pumapasok, or niloloko na yung mga services. So, doon siya nag-start na nawala yung customer. Basta kung magbi-business kayo, make sure na yun talagang gusto ng puso ninyo. Kasi kailangan yung gagawin mo, mahal mo eh. Parang kami sa pagsasayaw, mahal ko yung pagsasayaw, kaya siguro na perfect ko siya, napaganda ko yung, kumbaga nabigay ko yung 100% ko doon. Same din dito sa negosyo. So, ito yung passion ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ng puso ko. Kaya yung 100% din ng sarili ko talaga is nandito talaga sa business. Tuloy-tuloy rin daw ang pag-iisip nila ng bagong pagkain, promos at gimmick para sa kanilang customers. Gumawa kami QR code. May QR code kayo. I-scan nyo lang po yung QR code. Tapos para lang siyang o-order ka, add to cart, ganyan. Tapos proceed mo lang. Dadating na yung order mo. Sa ngayon, may 27 branches na all over the Philippines ang negosyo ni Mia. So, ano yung pinakamahalaga
pinakamahalagang ano mo dito, lesson, kung meron man, natutunan mo dito sa journey mo sa pagnegosyo? Sabi ko nga, hindi naman ako college graduate. Oh. High school graduate ako. Pero, yung hindi ako tumigil din na matuto. And Oo. sobra akong thankful sa lahat ng partners ko sa business na to. Kasi, parang everyday din, natututo rin ako sa From them. So, dapat, pag nagnenegosyo ka, mag-aral ka ng mag-aral. Yes. Aralin mong mabuti. Tsaka ano, pag alam kong mali naman, yung parang may mali kang ganito, may mali Baguhin kang ganyan. mo. Yes. kailangan ko lang siyang i-take, tapos ikaw correct ko lang siya next time. Sarap. Ako naman, meron ding natutuhan sa negosyo ni Mia. Ito po yung spice vinegar. Ayan, spice vinegar. Hingi kayo niyan. Tapos, siya yung gusto kong sausawan. Nako, alam mo, weakness ko suka. Kaya akala mo ay tatanggihan ko. Hindi. Dahil mahilig ako sa suka. Yan, ang sarap. Alam mo, pag umorder kayo dito, ito hingin yung sauce. Sa suka, para sa grilled. Ang sarap. Ayan, napasubo na tayo. Oh, Super babalik luto na. tayo dito kay Mia. Hahanapin ko, suka. Ang sarap ng suka. Di ba, Mia, mapapasabi ka na lang dito ng... Ow! 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 Nagsimula sa paglalako hanggang sa magkapwesto, ang pag-unlad na negosyo ni Ronaldo ay nakamit niya sa pagtitiyagang ipakilala ito. Nakitaan ng malaking potensyal kaya sinikap pag-aralan ni Jonas ang kakaibang piso wifi na negosyo. Ngayon, tuloy-tuloy na ang kita niya mula rito. Dahil sa determinasyon ni Sexmom Mia na maglaban-laban sa negosyo, tagumpay at malaking kita ang kanyang natatamo. Kaya naman bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming patakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:50 ng umaga sa GMA tayo, mga kapuso. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.